Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Ako sa po tayo dako naroroon. Ngayon po ay ating masasaksihan o mapapakinggan ang mga salita ng Diyos na ipagkakaloob sa atin sa araw na ito sa pamamagitan po ng ating kapatid na ginamit ng Panginoon na si Brother Albert. Tatawagin ko po si Sister Merly para po sa opening prayer. Amang dakila, pinupuri ka namin, sinasamba, nilalahatin ng lubos, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay. Kayo po ang aming sandigan, Panginoon at lakas. Maraming salamat po sa iyong mga biyayang walang hanggan. Sa aming mga natatango buhat sa iyo, sa aming ikabubuhay, maraming po salamat. Hindi niyo po kami pinababayaan. Nariyan po kayo sa amin sa lahat ng oras. Nawa Panginoon, patuloy niyo po kaming biyayaan ng kalakasan, ng kaligtasan, at sa lahat ng aming pang-araw-araw na buhay. Kayo po ang aming Diyos, wala na pong iba. Hindi po namin kakayanin kung wala po kayo, Panginoon. Kaya Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan, Panginoon, at kami ay mananampalataya sa inyo ng wagas. Kaya Panginoon, maraming salamat po Panginoon. Dalangin din po namin ang aming kapatid na si Brother Albert na kasalukuyang nasa hindi magandang lagayan, Panginoon. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang kanyang kagalingan, Lord God. Nawa, Panginoon, gabayan niyo po siya, Panginoon, at makaligtas siya sa kanyang lahat na pinagdadaanan. Ang kanyang pamilya, Panginoon, at bigyan niyo sila ng katatagan, Panginoon, na ito ay kanilang malalagpasan, Panginoon. Alam po namin na hindi niyo po sila pababayaan. Sila po ay inyong tagapaglingkod, Panginoon. Maraming salamat po. Dalangin po din namin, Panginoon, ang bawat kasapi nito, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga nagsasubscribe, Panginoon, nawa, Panginoon, ay makarinig pa kami ng iyong katotohanan na gusto niyong ipahatid sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at nawa ay patuloy niyo po kaming biyaan ng iyong mapagpalang kamay. Nawa, Panginoon, ang bawat ng may mga bawat isa po sa amin na merong gagawin, Panginoon, ay inyo pong gabayan, Panginoon. Umaasa po kami, Panginoon, na nandito po kayo sa amin. Sabi niyo nga po, one or two gathered in your name, you are in the midst of us. Kaya, Panginoon, na feel namin na nandito kayo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Ngayon naman po mga kapatid ay atin pong pakikinggan ang ah, sh- sharing po ng ating kapatid na si Sister Shirley, ang kanyang mga salita, ang mga salita ng Diyos na kanyang gagamitin at ito po ay ayon sa kanyang mga karanasan. Atin po siyang pakinggan. Papurit parangal, pasasalamat ang aking ibinabalik sa ating Diyos na buhay. Ako po'y bumabati sa inyong lahat ng magandang gabi sa ating mga kapatid sa Pilipinas. Magandang tanghali dito sa ating kinaroroonan ang United Kingdom, ang mga nagsusubscribe, ang mga nag-viewing. Have a blessed day sa inyo pong lahat. Ang akin pong ibabahagi ngayong hapong ito ay galing po sa Hebrew 10, verses 19 hanggang 27. Kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makapapasok sa dagong kapanalbanalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayanan ng Diyos. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis ang budhi sapagkat malinis ang ating mga puso na nahugasan ng dalisay na tubig ng ating katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang pangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin sa loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kung matapos nating makilala ang Panginoon at tanggapin ang katotohanan, ay magpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang haing maihandog at ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Wala lang natitira kundi ang nakapangingilabot na naghihintay sa darating na paghukom at nagangalit sa apoy na natutubok sa kalaban ng Diyos. Sa akin pong pagkakaunawa sa gawain ito, ang ating Church of God in Christ Jesus, tayo po ay nagkaroon na ng matatag na pananalig at ito po ang ating ginagawa tuwing linggo at ako po ay isa sa mga pinili ng ating Panginoon na ako po ay nakapasok na sa kanyang paanan at ito po ay ang aking dinadala sa aking buhay ay ang pagpapatawad sa akin ng Panginoon at ito po ay ang natanggap ko na ng buo. Pinagkaloob tayo
pinagkalooban po tayo ng ating bagong buhay at ito po ang ating Diyos na nagbigay sa atin. Tayo po'y lumapit sa ating Panginoon na mayroong tapat at buong pagkatao at matibay sa ating pananampalataya. Tayo po'y naririto sa gawain ito ay tayo po'y magpakatatag at malaki po ang ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan dahil ang ating Panginoon ay may magandang pangako sa atin at siya po ay ang ating pag-asa sa ating buhay. Ang lahat ng ito sikapin natin ang bawat isa ay magkaroon ng pag-ibig sa kapwa na ang hangarin ay gumawa ng kabutihan ano't anuman ang dumating na pagsubok at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang ginagawa natin ito sa ating pagkikipag-isa kay Kristo na Church of God in Christ Jesus ay nadarama natin ang pagmamahal ng ating Panginoon at ang buhay na ito ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon na buhay na walang hanggan. At kung tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain ito, ay huwag na po tayong gumawa ng pagkakasala dahil tayo po ay hindi na magkakaroon ng kapatawaran. Ang kapatawaran pong ito ay ibinigay na sa atin ng Panginoon at kaya ang maihahandog lamang po ng Panginoon sa atin ay ang masamang kahihinatnan sa darating na paghukom sa ating kinalalagyan sa ngayon. At ito po ay ang Diyos ay siyang magbibigay ng hatol sa ating buhay kung ano man po ang iyong mga ginawang kasamaan sa ating Panginoon. Sa akin pong buhay, ito po ay alam ko, ako po ay patuloy pa rin nagkakasala, pero ito po ay sa aking takbo ng aking buhay, ako po ay nagkakasala, pero ito po ay nalalaman ko na para sa akin ay madali akong humingi ng kapatawaran dahil yun po ay nalalaman mo kung anong iyong sinasabi, ang iyong mga inisip. Madali pong malalaman ang iyong buong pagkatao at hindi nagkakamali. Tayo po ay naririto na sa gawain ito at ako po ay natagpuan ko na ang tunay na buhay na tayo dapat makipag-isa sa ating Panginoon na wala ng bahid na masama sa ating buhay. Kaya natamo ko na ang aking mga nais na mangyari. Ang lahat ng aking mga ninanais sa buhay ay nakamtan ko na. Ang pagmamahal sa kapwa, kung ano man ang mga dumarating na pagsubok ay akin pong tinatanggap at patuloy akong gumagawa ng kabutihan upang ang kabutihang iyon ay makilala ng kung sino man ang nakakagawa ng mga mga bagay-bagay na ikasasama ng iyong kalooban. Alam ko ang bawat isang naririto sa gawain ito nagkakaroon ng katagumpayan sa buhay dahil ang lahat ay nakikita ng ating Panginoon kung ano ang ating ginagawa, kung ano tayo tumatakbo sa spiritual na bumubuhay. Kaya ako'y patuloy na naglilingkod at kung ano man ang dumarating na mga dagok o mga pagsubok, tatanggapin ko dahil ito po ay doon tayo natututo at tumitibay ang ating pananampalataya. Patuloy akong naglilingkod at tumutulong sa kapwa sa mabuting paraan. At ako po'y magbibigay ng isang halimbawa tulad po ng isang kaibigan ko ilang mahigit ng buwan ang hindi ko nakikita. Dumalawang pumunta ako sa bahay nila nung natagpuan ko ay malaki ang pagbabago ng kanyang katawan at yung pala ay may karamdaman. Pero hindi niya ako pinapasok dahil may sakit daw po siya. At wala siyang kasama sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng pangangailangan niya at nung ibinigay ko sa pintuan ay tumutulo ang kanyang luha dahil wala naman daw pong taong lumalapit sa kanya at nagbibigay tulong. Kaya napakalaking pasasalamat ko sa Panginoon at ako ay binibigyan ng talino upang ang isang tao ay magkaroon ng humingi ng yung tulungan. Kaya
Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil parang ako'y itinutulak sa isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita pero yun pala ay nagkikimkim ng malaking karamdaman sa kanyang katawan. Pero maraming salamat na lamang at ginawa ko yun at kaya nga tayo habang tayo'y nabubuhay, kung ano man ang nararamdaman mo, kahit ako ho'y may nararamdaman sa katawan, mahina, hindi na rin ako naglalabas. Kaya ang buhay ko ay nag-iisip ako kung anong maitutulong mo. Dahil sa kabila ng lahat yun pala ay may ibibigay na kalakasan sa iyong buhay. Kaya salamat na lang sa Diyos at sa awa ng Diyos. Ako'y parang ang aking katawan ay tuwing 3 times a week ako po ay half a mile lagi ang aking nilalakad upang ang buong katawan ko, ang aking mga physical body ay magamit ko upang madagdagan pa ang aking buhay. Kaya salamat sa Diyos at ako'y natututo at magkaroon tayo ng matibay na pananalig sa ating Panginoon upang tayo ay magtagumpay. Hindi magtagumpay sa ating mundong ito, kundi ang buhay. Magtagumpay tayo sa ating pananampalataya. In Jesus' name, Amen. Panginoong Diyos, dalangin ko po ang aming kapatid na si Brother Bert. Nawa po, Panginoon, ay iyong bendisyonan ang kanyang buong katawan, Panginoon. Panginoon, kilala mo po siya, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa mga pagkakataong ito'y muli mo po siyang ipuin, Panginoon. Makilala kayong muli, Panginoon, at magkaroon siya ng muling pananalig sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang kanyang pagaling at ibalik mo po, Panginoon, ang kanyang bagong kalakasan, Panginoon. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon. At kayo po, Panginoon, kayo po sana ang manguna sa kanyang mga ginagawa ng mga manggagamot, Panginoon. Gamitin mo po sila, Panginoon, at huwag mo po siya, Panginoon, pababayaan. Mahal po namin siya, Panginoon. Ano man po, Panginoon, ang nangyayari. Alaala namin, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na sa lalong madaling panahon, Panginoon, ay pagkalingin mo po siya, Panginoon, sa iyong pangalan. Nawa po, Panginoon, ang aming mga panalangin ito, Panginoon, ay pakinggan mo. Nawa po, Panginoon, ay magbalik loob siya, Panginoon, at magpagumbaba sa iyo, Panginoon. Buhayin mo po, Panginoon, ang kanyang buhay sa espiritual na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, marami po salamat. At tinugon mo po, Panginoon, ang mga pangangailangan sa kanyang buhay, Panginoon. Na ang lahat, Panginoon, sana ang kanyang mga gamot na tinitik, Panginoon, ay iyong bendisyonan at ito po ay ipagalingin mo sa iyong pangalan. Marami po salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa aming kapatid na si Brother Bert, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. Ngayon naman po ay ating papakinggan ang salita ng Diyos na magmumula kay Brother Albert na siyang ginamit ng ating Panginoon upang ipaliwanag sa atin ang kanyang mga salita na hahatid sa atin patungo sa kaligtasan. Magandang araw po mga kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa mga kapatiran sa UK. At sa lahat ng taong maaaring makarinig ng munting gawain ito ay magandang araw po sa inyong lahat at dalangin ko na ang kapayapaan, ang pag-ibig ng Diyos, ang kagalingan na mula sa Panginoon ang siyang maghari sa bawat isa sa atin. Ang sharing po ni Sister Shirley ay maganda po naman at ayon sa kanyang sariling karanasan. At ito nga po ay hango sa aklat ng Hebrew chapter 10 at sinimulan po niya sa verse 19.
sabi nga ng ating kapatid ay dapat ipanatilihin natin ang matatag na pananalig at pananampalataya sa Kanya. At kailangan po talaga ang tatag dahil ang ating pong pananampalataya sa Diyos ay dapat po hanggang sa wakas ng ating buhay. Hindi po kasi yan yung pagkatapos na tanggapin mo si Jesus ay ligtas ka na. Ang dalawang klase po kasi ang kaligtasan na alok ng Panginoon. Ang unang kaligtasan ay yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, na kung saan iniligtas niya tayo sa lahat ng ating kasalanan simula na tayo ipanganak nung makilala natin siya. At ang ikalawa namang kaligtasan, pagkatapos na tayo iligtas ni Jesus at hugasan ng kanyang banal na dugo, meron naman tayo ngayong gagawain para sa kaligtasan ng ating sarili. At yun po ay yung patuloy na pagsunod sa kanyang kautusan. Kasi po, sabi doon sa binasa ni Sister Shirley sa Hebrew chapter 10, verse 26, kung tayo po ay verse 26 nga ba yun? Ayan, 26 nga. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, therefore, there no longer remains a sacrifice for sin. So, kailangan po yung patuloy na pagsasabuhay ng kanyang salita. Pagkatapos tayo iligtas ng Panginoon sa ating unang ginawang kasalanan, na wala po tayong paraan para iligtas yung ating sarili doon sa mga una nating pinagagawang kasalanan. Kaya minarapat ng Diyos na ibigay ang kanyang anak, mamatay sa krus, upang yung ating pinaggagawang kasalanan simula nang tayo ipanganak hanggang sa makilala natin si Jesus ay mahugasan ng kanyang banal na dugo. At pagkatapos tayong hugasan ng kanyang banal na dugo, tayo naman ay may tungkulin para sa ikalawang kaligtasan na magpatuloy na isabuhay at gampanan ang ating tungkulin sa harapan ng Panginoon. Yun po yung second na salvation na kailangan natin. Ganito po kasi ang istorya niya. Sa Biblia, baka na-misinterpret ako na ako ay salita ko lang ito. Ito po ay binanggit sa aklat ng Efeso chapter 2 verse verse 8 and the following. Yung ikinwento ko sa inyong yon, nandito po. Ito po sabi, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. So, sa pamamagitan daw ng pananampalataya, tayo naligtas. Saan tayo iniligtas? Doon sa kasalanan na ginawa natin simula pa nang tayo ipanganak hanggang sa panahong nasumpungan natin si Jesus. Ayan. Ayan. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. Regalo po ng Diyos yung unang kaligtasan yon. Hinugasan tayo ng kanyang banal na dugo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, nung tayo mahugasan na ng banal na dugo sa pamamagitan ng pagtanggap sa aral ni Jesus at kay Jesus, ano naman ngayon ang sabi ng Diyos? Not result of work so that no one may boast. Hindi bunga ng ating mga gawa. Kasi wala naman tayong ginawa sa unang kaligtasan eh. Ang gumawa noon si Jesus. Wala tayong ginawang pagliligtas sa sarili noon. Sa habag ng Diyos, iniligtas tayo. Sa anong paraan? Sa pananampalataya sa Kanya, paniniwala sa Kanyang salita. Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pagkatapos, sa verse 10, pagkatapos tayo iligtas, meron naman tayong gagawain ngayon. Naligtas ka na dahil sa dugo ni Jesus. Hinugasan ka na ng Kanyang banal na dugo. Malinis ka na.
Ngayon, para yung hugas na yon ng kalinisan ay manatili, meron namang gagawin tayo. Sa verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So, kailangan yung good works gagawin natin. Ay ano ba yung mabubuting gawa na dapat natin gawin para tayo patuloy sa kaligtasan? Nahugasan tayo ng dugo ni Jesus para manatiling malinis. Kailangan yung good works. Ay ano ba yung good works na sinasabi rito para tayo manatiling maligtas? Ano yung mabubuting gawa na dapat nating gawain? Kasi doon sa unang kaligtasan, wala tayong ginawa Regalo nga ng Diyos yun Wala tayong ginawa Si Kristo ang gumawa nun sa tuktok ng Kalbaryo. Pero ngayon, ano ba yung sinasabi niyang, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ano ba yung good works na gagawin natin? Ito po sa Roma chapter 7, verse 12. So the law is holy, and the commandments is holy, and righteous and good. So kapag pala ikaw ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, hindi ka nagsusugal, hindi ka nambababae, hindi ka nagchichismis, ikaw ay tumutulong, lahat ng utos ng Diyos. Ay ano ba yung utos ng Diyos? Righteous and good. Ay ano ba yung sinasabi sa Ephesians 10? Tayo'y kanyang likha para sa mabubuting gawa. Ay ano mabubuting gawa? Yung utos ng Diyos. Kasi sabi rito, ang batas ay banal, mabuti, righteous and good. So kapag tayo pala'y gumagawa at sumusunod sa kanyang mga kautusan, tayo gumagawa ng mabuti sa ating kapwa. At yung kabutihang yon, dapat ay tuloy-tuloy until the end. Yung paggawa natin ng mabuti, na sabi nga ni Sister Shirley, natulong siya sa mga nangangailangan ng tulong, nagpapatawad, umiibig kahit sa kaaway, lahat ng mga kautusan ng Diyos. Nagpapatawad, nagbibigay, tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong, nagmamahal sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, lahat ng utos ng Diyos, mabuti. At yun ang itinakda ng Diyos na dapat nating gawain hanggang wakas ng ating buhay. Ngayon, kung sakaling tayo humiwalay sa paggawa ng mabuti, tayo nagsawa, tinalikuran natin yung kautusang ito ng Diyos na huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsusugal, igalang mo iyong mga magulang, iyong ama't ina, mahalin mo iyong asawa, mahalin mo iyong mga anak, ay sumawa ka sa paggawa ng mabuti kasi yung po lahat ay paggawa ng mabuti Pag-unawa sa iyong mga anak, pagmamahal sa iyong mga anak, yan po kasing klase ng pagmamahal na mula sa Diyos, hindi yan naghihintay ng kapalit. Minahal mo iyong anak, natural, utos yun ng Diyos. Kahit hindi ka niya gantihan, ang Diyos naman ang gaganti sa iyo. Ang kaaway, ipinaiibig ng Diyos Pero yung bang kaaway, iibigin ka rin noon? Maaring hindi, pero gagantihin ka ng Diyos. Siya kasi ang gumaganti sa lahat ng ating mga ginagawa Tingnan po natin sa aklat ng Salmo chapter 62. Salmo nga ba ito? O Isaiah? Ayan, Isaiah chapter 62 verse 12. Tingnan natin. Teka, hindi yata ito. Tingnan natin sa Psalm 62 verse 12. Ayan, ito po sinasabi sa aklat ng Salmo. And that to you, O Lord, belongs steadfast love, for you will render to a man according to his work. So, utos niya, ibigin ang kaaway. Hindi ka naman inibig ng iyong kaaway, ay siya naman ang gaganti sa iyo. Kasi ang sabi rito, siya ang gumaganti sa lahat ng ating mga ginagawa. Whether good or evil, gagantihan ka ng Diyos. Kaya yung iyong paggawa ng mabuti, pagtulong sa mga mahihirap,
Ayaw nga niya na tayo magsasawa. Kasi gusto niya gantihan tayo ng kung ano yung ating ginawa, ibabalik niya sa atin eh. Kung tatagalugin natin ito, Psalm 62 verse 12. Ano ba sa Tagalog? Psalm 62 verse 12. Ayan, ito po. Matagal mag-load tong aking Filipino Bible. Ibahin ko nga yung Bible ko. Ito. Psalm 62 verse 12. Naku, tagal din mag-react nito. Psalm, awit. Ito, awit. 62. 62. Verse 12. Ito po mga kapatid. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahang loob, sapagkat ikaw ay nagbabayad sa bawat tao ayon sa kaniyang gawa. So, yung mga kautusan ng Diyos, hindi kalugihan na ating gampanan. Kasi sa takdang panahon, babayaran naman tayo eh. Gagantihin tayo ng ating mga ginawa. Nahabag ka sa iyong kapwa, hahabagan ka rin niya. Inibig mo iyong kaaway, hindi ka ginantihan. Sa katapusan ng mundo, iibigin ka rin niya. Naawa ka sa isang tao, kaaawaan ka rin niya. May ganti lagi ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Kaya ang sabi niya sa Galatia 6:10, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi sa takdang panahon, aanihin natin lahat ang ating mga ginawang mabuti. So yun po yung sinasabing mabuting gawa na dapat nating gawain tuloy-tuloy. Efeso chapter 2 verse 10. Tayo nilikha niya para sa mabubuting gawa. Ano ba mabubuting gawa? Yung mabuti ay yung kautusan ng Diyos na sabi nga righteous and good. So, ang good sa paningin ng Diyos ay hindi yung ating goodness. Ang good sa paningin ng Diyos ay yung ginagawa nating ayon sa kanyang utos na mabuti. So malinaw po yung kasi meron tayong ginagawang akala natin mabuti, pero salungat sa utos ng Diyos, sa atin lang mabuti yon, pero hindi mabuti sa Diyos. Lahat ng pagsunod natin sa kautusan ng Diyos mabuti, at yun ang ipinagagawa sa atin hanggang sa katapusan ng mundo at katapusan ng ating buhay. Kasi kung tayo'y tatalikod, halimbawa kagaya po ng binasa rin ni Sister Shirley, kasama po rito yun eh. Hebrew chapter 10 verse 26. Ito po. Pag tayo ito malikod, ito po yung kasama ng binasa niya eh. Ito pa, meron pang utos dito oh, sa Hebrew 10:24. Let us consider how to stir up one another to love and good works. Tagalogin nga natin, nahihirapan din ako sa English. Ito po mga kapatid, sa aklat po ng ito po sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 24. Ito po. Yan, verse 24 po ito. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibig, pag-ibigan at mabubuting gawa. Parang magtingin magmalasakitan ito eh. Yan. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. Utos ng Diyos yung pagtitipon eh. Huwag daw pabayaan ang ating pagkakatipon, ay di huwag kang a-absent, kasi pag umabsent ka, mamimiss mo yung aral ng Diyos. Mahalaga po kasi yung aral eh. Yung aral, kumbaga sa sasakyan, yun ang kalsada. Ay paano pagka ikaw ay nagdadrive na wala yung kalsada, edi
kung saan ka mapapapunta ay yung pinakakalsada, kung sa train yun ang riles. Ay paano kung nawala ang riles, di wala na yung kung saan nasusuot yung train, wala nang direksyon. Kaya mahalaga po yung pagkakatipon na tayo laging magkakasama para yung ating paglalakbay ay maging smooth. Ibig sabihin, naaalagaan tayo ng salita ng Diyos, nagiging malinaw yung landas na ating tinatahak. Ang pinaka-release po ng buhay ng isang Kristiyano ay yung salita ng Diyos na dapat nating tahakin araw-araw. Maging ito man ay labag sa ating kalooban, maging ito man ay laban sa ating kagustuhan, yung kagustuhan ng Diyos ang dapat na mangibabaw. Para ba ang sabi niya, ang sino man nagnanais na maging lingkod ko, ay talikdan ang kanyang sarili. Ano ba ang tatalikdan sa sarili? Gusto mo magsugal, huwag kang magsusugal. Talikdan mo yon. Gusto mo mambabae, tatalikdan mo yon. Kasi utos ng Diyos, huwag kang makikiapid. Utos ng Diyos, huwag kang magnanakaw. So, mga bagay na gustong-gusto ng ating sarili, tatalikdan mo alang-alang kay Jesus. So, diyan magaganap ang malaking pagbabago sa ating buhay. Kapag tayo po ay sinunod natin ang kalooban ng Diyos, mamumuhay tayo ng mapayapa. Halimbawa, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay tinataas. Ay di huwag kang magpakataas. Huwag kang masyadong proud o makuwan sa iyong sarili. Katunayan, sinasabi ng Biblia, ang sino mang gusto magmalaki, ipagmalaki niya ang Diyos. Bakit Diyos ay ipagmamalaki? Kasi lahat ng bagay na nasa sa atin galing naman sa Kanya eh. Ha? Meron kang bagong kotse, meron kang napakalaking bahay. Ay saan ba galing yan? Okay, yan yung pinaghirapan mo. Pero kung ang Diyos ay tinamaan ka ng sakit, makakapagpagawa ka ba ng bahay? Kung ang Diyos ay hindi ka tinulungan o magkaroon ng magandang kalusugan, makakapagpagawa ka ba ng bahay? So, ang lahat ng nasa sa atin ay galing din sa Diyos. Huwag tayong magmataas sa anumang paraan at alalahanin natin na lahat ng mga bagay na nasa atin ay galing lamang sa Diyos. Kung ano man yung nasa sa atin, ipagpasalamat natin sa Diyos at mas mapalad ang nagpapakumbaba kaysa nagpapakataas. Tungkol sa ating paggawa ng mabuti, ay kung wala ang Diyos, makakagawa ka ba ng mabuti? Mabuti ang paggawa ng pagtulong sa ating kapwa. Ay saan ba galing ang paggawa ng mabuti? Saan ang galing ang kaisipan at damdamin na gumawa ng mabuti? Di ba sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ay mabuti. Alisin mo ang Diyos sa ating buhay, ay wala tayong mabuting magagawa. Kasi siya ang bukal ng kabutihan. Pagka tayo tumutulong sa ating kapwa, itinutulak ng Diyos ang ating puso na maging maawain sa ating kapwa. Sa Diyos din nagmumula yon. Sino makapagmamalaki sa kanyang sarili? Pag ako'y tumulong sa aking kapwa, hindi ko may pagmamalaki sa aking sarili sapagkat ang Diyos ang nagtulak sa akin noon. Kaya ako'y gumawa ng mabuti. Kaya ang kabutihan galing sa Diyos. At siya ang dapat na ipagmalaki ng isang taong tunay na Kristiyano. Wala tayong pwede ipagmalaki sa ating sarili. Kabutihan at lahat ng mga pagpapala na ating tinatanggap galing lang sa Diyos. Ang mahalaga sa atin, magkaroon tayo ng mababang puso na aminin natin sa ating sarili, Lord, kung wala ka, wala ako ng lahat ng mga bagay na ito. Lord, kung wala ka, hindi ko matutulungan ang aking mga mahal sa buhay. Lord, kung wala ka, hindi ako maaawa sa mga taong ito, sapagkat ang Diyos ang bukal ng awa. So sa suma total, ang ipagmamalaking laang natin sa ating sarili ay ang Diyos na siyang gumagabay sa ating buhay sa araw-araw. Umibig ka sa iyong kapwa ng buong katapatan dahil ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Siya nag-i-induce sa atin na umibig sa ating kapwa. Nahabag ka sa iyong kapwa, yun ay galing sa Diyos yung habag. Kasi siya Diyos na mahabagin. Mayroon kang pagpapala na tinanggap sa Panginoon,
Magpuri ka sa Diyos sapagkat yun ay galing sa Kanya. Siya ay Diyos na nagbibigay ng mga mabubuting bagay at pagpapala sa Kanyang mga minamahal. So matutal, maging humble lang tayo. Maging mapagpakumbabang loob, aminin natin sa ating sarili, sa Diyos galing ang lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay. So my dear brothers and sisters, kung halimbawa tayo ay tumigil ng paggawa ng mabuti, ay masama po kasi ang kasasapitan natin eh. Ito po sinasabi ng binasa ni Sister Shirley, Hebrew chapter 10 verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Sapagkat kung ating sinasadya, ano pa yung mga kasalanan ng sinasadya? Bawal magnakaw. Ay sinadya mo magnakaw, ay tinuruan ka nang bawal yun. Nangalunya ka, ay tinuruan ka nang huwag mangangalunya. Ay sinasadya mo. Ay ano raw ang magiging consequences niyan? Pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, alam mo ang katotohanan, maraming ipinagbabawal yan. Ay nilalabag mo talagang tahasang nilalabag mo. Nagnanakaw ka. Ikaw ay nakikiapid. Alam mo namang ito'y mali. Tahasang nilalabag mo ang utos ng Diyos. Ay ano ngayon ang kasasapitan mo? Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So, ang salita po ng Diyos sa mga kapatid na Kristiyano ay kung ano ang sinasabi ng Diyos without asking any question. We have to obey. Wag nating ku-questionin. Pag sinabi niya sa kanyang kautusan ang mga bagay na ito, huwag mong ku-questionin. Ang ating tungkulin, obey, sundin, at sa ating pagsunod, hanggang katapusan ng ating buhay, may gantimpala na buhay na walang hanggan. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, lilinisin ng Diyos ang ating buong pagkatao, physically, spiritually, upang tayo'y maging ganap na banal sa paningin ng Diyos. Kasi tayo po ay iniingatan niya. Ang pag-iingat ng Diyos, dito po sa aklat ng 1 Thessalonian, ayan po sinasabi. 1 Thessalonian, nasaan na ba yun? Chapter 5, verse hindi. Ito po, verse 23. 1 Thessalonian chapter 5, verse 23. At pakabanalin kayo ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Iniingatan ng Diyos ang ating espiritu, ang ating kaluluwa at katawan. Sa anong paraan ang pag-iingat niya? Sa pamamagitan ng kanyang mga banal na kautusan, sa pagsunod natin sa kanyang mga utos at aral, na iingatan ng Diyos ang ating espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kung tayo po ay talagang sumusunod ng buong buo sa kanyang mga utos at aral, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, ibigin mo yung kaaway, igalang mo iyong mga magulang, mahalin mo iyong asawa, huwag kang magtataksil, ikaw ay alisin mo lahat ng mga bisyo, na huwag kang magsusugal, utos po yun, bawal yun. Pag sinusunod po natin ang lahat ng ito, wala tayong kapintasan sa paningin ng Diyos, sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mag-iingat po sa atin, sa ating
espiritu, kaluluwa at katawan ay yung mga salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya panatilihin natin na tayo ay tapat sa Kanya sa pagsunod. Hebrew chapter 10, ulitin ko ulit, verse 26 ay sinasabi po rito, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, ayan po ay mga bagay na sinasadya, yung labag sa Kanyang utos. Nanakaw ka, nambababae ka, ikaw ay nagchichismis, sinisiraan mo yung kapwa. Yung mga labag sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kautusan, yan po yung sinasadya. Ayan, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, nalaman mo na sa katotohanan na bawal pala yung mga yun, ay sinasadya mo pa rin, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Pagka po pala naiwala natin ang kaligtasan, hindi na po natin uli maibabalik. Ano ngayon ang ibig sabihin yan? Aba, ay kailangan tayo stricto sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pag tayo'y kusa nating sinasadya, wala na raw hain. Hindi ka na pwedeng bayaran pa ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo, sapagkat sa unang bahagi ng kaligtasan, binili ka na ng kanyang dugo. Ay nung mabili ka, ay sinadya mo pa rin ang kasalanan. Wala nang dugo pa na maaari ihugas sa iyo. Final na po yun hanggang sa wakas. Ang sabi rito sa 27, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. So, dapat po tayo ay manatiling tapat sa ating pagsunod sa Panginoon bilang paghahanda natin sa araw ng paghuhukom, my dear brothers and sisters. At kung tayo na may masunurin, palagay ko hindi na tayo dadaan sa araw ng paghukom. Tayo ililipat na kaagad niya sa kabila. Bakit? Ay kasi wala namang masumpungang paglabag sa kanyang mga utos. Dahil tayo nilinis na ng kanyang mga salita. Ang salita po kasi ng ating Panginoon Jesucristo, panlinis eh. Panlinis po. Yung ating binabasang ito, tayo po hindi natin alam. Nililinis na tayo eh. Oh. Nililinis na po tayo ng mga salitang yan. Nasaan ba yun? Sa aklat ng Juan. Ano ba yung Juan? Ayan. Ito, sa aklat po ng Juan, chapter 15, verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kaya nga po yung salita ng Diyos, panlinis. Ito pong ating pinag-aaralan mga salitang ito, hindi ninyo alam, nililinis tayo. Bakit po? Ay kasi kung meron tayong kaisipan na gumawa ng ganong bagay na masama, narinig ninyo ngayon ng salita ng Diyos, nalilinis kayo. O di kaya meron kayong nagagawa na hindi naman mortal sin, ay narinig ninyo yung aral ng salita ng Diyos, nalilinis kayo mula sa karumihan. Meron po naman kasing kasalanang mortal at merong kasalanang hindi mortal. Ang pinag-uusapan po rito sa aklat ng Hebrew chapter 10 verse 26, mga mortal sin. Bakit po naging mortal? Ay kasi sinabihan ka ng bawal eh, ginagawa mo pa rin eh. Meron namang hindi mortal. Alin yun? Hindi ko pa kasi narinig eh. Hindi ko pa narinig na huwag magnakaw. Ay nagnakaw ako, ay may kapatawaran ka. Kasi hindi mo pa naman narinig yung utos eh. Yung parusa, doon sa nakarinig na, ay narinig na ninyo, bawal makiapid. Ay nakiapid ka, ay sinasadya mo, mortal sin yun. Kaya yung mortal, sinasadya. Yung hindi naman mortal, hindi mo pa kasi narinig eh, nagawa mo ang kasalanan. Ako'y sumasamba sa Diyos-Diyosan kasi hindi pa naman narinig yung aral na yun eh. Ay narinig mo na, sinadya mo, nagkakasala ka na. So my dear brothers and sisters, mas marami tayong nalalaman sa Biblia
mas dapat tayo maging maingat sa ating pagsasalita at pagkilo sapagkat baka lumabas na sinasadya na natin ang ating pagkakasala at tayo'y mahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. So pag sinabing igalang ang asawa, igagalang mo siya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Nilalabag mo pag ina-under mo ang asawa mo. Ang mga lalaki naman dapat na i-consider na mahinang vessel ang kanyang asawa ayon sa aklat ng 1 Peter chapter 3. Igagalang ng lalaki naman ang asawa. Pag naging malupit ka sa asawa, nilalabag ko naman ang utos ng Diyos. Pag ang asawa ko naman babae, hindi naman napasakop sa akin at ina-under ako, nilalabag din niya ang utos ng Diyos. So meron mga paglabag at hindi paglabag. Dapat po ang masunod kung ano ang gusto ng Diyos at hindi ang gusto natin. Utos niya, kayo mga babae, pasakop. Ayaw mo man, pasasakop ka sapagkat utos ng Diyos yun. Mga lalaki, huwag kang maging mapait at malupit sa iyong asawa. Naging malupit ka, nilabag mo ang utos. Kahit nalabag sa iyo, suran-sura ka na, pigilin mo sarili mo. Bakit? Ay kasi malalabag mo kung masasaktan mo ang asawa mo. Ay labag yun sa kalooban ng Diyos. So yun ang pagtalikdan sa sarili. Yung mga bagay na kung minsan dati mong ginagawa, napipigil mo, natatalikdan mo iyo sarili alang-alang kay Kristo at alang-alang sa pagsunod sa kautusan. So my dear brothers and sisters, lagi nating tatandaan, mayroong kasalanang mortal at mayroon namang hindi mortal na kasalanan. Pag sinasadya na natin ang paglabag, nagiging mortal itong kasalanan. At tayo'y ginagawa natin ang ating sariling hiwalay sa kalooban ng Diyos. Mas mabuti, kontrolin natin ang ating sarili. Ang ilagay natin sa ating isipan ay sundin ang kalooban ng Diyos. Mga babae, pasakop sa inyong mga asawa. Labag man sa loob mo, sundin mo. Sapagkat pag nilabag mo yan, nilalabag mo ang kautusan ng Diyos. At mga lalaki, huwag ka namang maging malupit sa inyong mga asawa sapagkat pag ginawa mo yan, nilalabag mo ang kalooban ng Diyos. Ano nga na itinuturo ng Biblia? Si Kristo dapat na masunod sa ating buhay at hindi ang ating makasariling damdamin. Kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, yan ay sa ikabubuti ng pagsasama ng mag-asawa na dapat igalang ng bawat isa sapagkat ang paglabag ay mayroong kapalit na kaparusahan. Nawa, my dear brothers and sisters, ang mga salitang ito ng Diyos ay nakapagbigay ng kaunting kaliwanagan sa bawat isa sa atin. Nawa, ang pag-ibig, ang kapayapaan ng Diyos, ang siya maghari sa bawat isa sa atin, ngayon at maging sa darating na panahon ng ating buhay. Amen. Maraming salamat po, Brother Albert, sa mga salita ng Diyos na ipinagkaloob sa inyo na ibinahagi niyo sa amin. Ngayon naman po ay apit din pong tawagin si Sister LB sa kanyang closing prayer. Tumba yung natutumba yung maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat Brother Albert. Ngayon naman ay tayo'y manalangin. Yung kapungan ko. Yan. Lord, maraming salamat po Panginoon sa
araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa aming napapakinggan na hinatid ni Brother Albert na inyong mga banal na salita, Panginoon, at hinatid rin ni Sister Shirley, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga banal na salita, Panginoon, na aming napapakinggan, Lord. At naway maisa-isip namin, Panginoon, maisa-puso namin lahat ang aming napapakinggan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang mga kapatid kong ito, Panginoon, na nagsusumikap upang mabahagian kami, Panginoon, ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Naway bigyan niyo po, Panginoon, sila ng malusog na pangangatawan, Lord, at mas mahaba pang mga kaalaman, Panginoon, si Brother Albert at si Sister Shirley, Panginoon, na sila po, Panginoon, ang nangunguna sa amin lagi, Panginoon, na makapagbabahagi ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. I-guide nyo rin po, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatiran na mga may partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Brother Ray, sila Sister Levi, Sister Mary, at sa Panginoon na at naway ang iba ko pang mga apo, Panginoon, si Simon, sila Alicia, matuto din po, Panginoon, na makapagbahagi, Panginoon, balang araw maibahagi din nila ang ilang mga kaalaman, Panginoon. Lord, itinataas ko po sa inyo, Panginoon, si Brother Albert at si Sister Lita, Panginoon, naway gabayan niyo po sila lagi, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Panginoon, at so, kahit anong mga karamdaman, Panginoon, kasama ang kanilang buong pamilya, Lord. Naway lagi niyo po silang proteksyonan, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord. At pangunahan niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga desisyon, Panginoon. Ganon din po, Lord, si Sister Shirley, Panginoon. Itinataas ko rin po sila sa inyo, Panginoon. Ang kapatid namin na ito, Panginoon, ay lagi niyo rin pong gabayan at proteksyonan, Panginoon. At naway hipuin niyo po siya lagi, Panginoon, sa kanyang kalusugan, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng good health lagi, Panginoon, at naway magbalik na, Panginoon, ang kanyang magandang kalusugan, Panginoon. Sa pamamagitan ninyo, Lord, umaasa po kami, Panginoon, na mapagaling po ninyo lahat ang aking mga kapatiran dito, Panginoon, kaming lahat, Panginoon. Umaasa po ako, Panginoon, na pakinggan po ninyo ang lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, dahil alam po namin, Lord, na nandyan kayo sa amin, Panginoon. Alam po namin, Lord, na pinapakinggan ninyo kami, Panginoon. Lalo na, Lord, ang aming mga pamilya, Panginoon, na may mga problema, Lord. Kayo na po ang bahala, Panginoon. Kayo po ang kataas-taasan, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo ang gagawa ng paraan, Panginoon, upang masolve po namin lahat ang mga pinagdadaanan namin, Panginoon, ng mga problema, Lord. Liwanagan niyo po, Panginoon, ang aking mga anak, Panginoon. Naway i-guide niyo po sila, Panginoon, at masolve po nila ang kanilang mga problema na pinagdadaanan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong paggabay sa amin, Panginoon, at itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aking anak na si Aileen. Naway maging maayos po, Panginoon, ang pag-alis niya, Panginoon, sa bansang Macau, papunta po sa kanyang destinasyon, Panginoon. I-guide niyo po siya, Panginoon, at bigyan niyo po siya ng malusog na pangangatawan, Panginoon, kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, Panginoon, kanyang mga anak, Lord. Naway maging maayos din po, Panginoon, ang kanyang madadatnan na trabaho, Panginoon. At nang makatulong din po siya, Panginoon, sa lahat ng mga nangangailangan, Panginoon, aming mga pamilya, aming mga kababayan, Panginoon. Naway maging maganda po, Panginoon, ang kanyang madatnan na trabaho, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway maging maayos po ang lahat, Panginoon. Ang dami pong kawawa, Panginoon. Ang dami pong nagugutom, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Hipuin niyo po sila, Panginoon, na ipadama po ninyo sa kanila, Panginoon, na nandyan lang kayo, Panginoon, at hindi kayo nagpapabaya sa kanila, Lord, at naway magbago ang kanilang mga kaisipan, Panginoon, ang mga hindi pa po nakakaalam, Lord, na kayo po ang tunay na Panginoon.
naway hipuin niyo po silang lahat, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno sa aming bansa, Lord, ang aming presidente, Panginoon, ang lahat ng mga kasama niya, Panginoon, naway maging maayos po ang pagpapatakbo nila sa aming bansa, Lord, nang maging maayos po ang buhay ng aming mga kababayan, Panginoon. Sa dami na pong mga nasalanta ng mga kalamidad, Panginoon, marami pong mga nagugutom, Lord. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Lord. Itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Ang lahat ng mga nagugutom, Lord. Hipuin niyo po sila, Panginoon, nang maibsan po ang kanilang mga gutom. Hipuin niyo po ang mga may karamdaman, Lord, nang maibsan ang mga sakit na kanilang mga nararamdaman, Panginoon. Ganon din po, Lord, itong bansa naming kinatungtungan, Panginoon. Naway bigyan niyo rin po kami, Panginoon, ng lakas ng loob sa aming paghahanap buhay, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Lord, ng good health lagi, Lord, na makapaghanap buhay kami ng maayos, Panginoon. At ang aming mga employer, Panginoon, naway lagi niyo rin po silang bigyan, Panginoon, ng magandang takbo sa kanilang mga business, sa kanilang mga hanap buhay, Lord, upang patuloy po kami, Panginoon, na maglilingkod sa kanila, nang maging maayos din po ang aming trabaho sa kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Naway hanggang sa isang linggo, Panginoon, ay magkasama-sama kaming muli dito sa pakikinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. At ang aming mga kapatid, Panginoon, na hindi man nakarating, Panginoon, kayo na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Sila Sister Libay, ang aking anak na si Aileen, Panginoon, dahil sa hindi inaasahan na bigla ang mga trabaho, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang gumabay, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga kapahamakan, Lord. I-guide niyo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga desisyon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa walang sawa ninyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa araw na ito. At doon po sa mga makikinig, nawa ay tumimos sa kanilang mga puso at isip ang salitang kanilang napakinggan na galing sa ating Panginoon. God bless us all.